katotohanan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang hapon po sa bawat isa. At sa ating pong monitor ay si Brad Carlo Catan, kasama na rin po natin Sister Gina Macoco, kasama na rin po natin sa ating live, Brad Edmundo Umali, kasama na rin po natin, Brad Ezekiel Umali, Sister Lolita Corsiga, kasama na rin po natin, Brad Emiliano Umali Jr. Doon po sa ating GC ay naandun po si Brad Jame. Raging nandun din. Sister Lolet nandun din. At saka si Sister Shirley, Sister Loren Paulan, andun na rin po sa ating GC. Ayan. Sino pa po? Ayan. Sister Lori Calderon, kasama na rin po natin doon sa ating live. Siyam yung atin pong unknown viewers, 5 yung thumbs up. Brad Randy Llano, ayan, kasama na rin po natin doon sa ating live. At tingnan nga natin po. Si Brad Carlo andon. Sister Lolit. 11 yung ating unknown viewers, 5 ho yung ating thumbs up. Ang tatalakayin po natin ay hinggil po doon sa kawikaan. Meron lang po akong ipapapansin sa inyo at doon sa mga kapatid na nagtanong kung si Solomon po ba ay naligtas sa kasalanan. Medyo dugtungan natin ng bahagya. Si Brad Fortunato Juarez, nandun na rin po doon sa ating live sa GC. Ayan, si Sister Shirley. Ayan. Sister Rosel Bandojo, kasama na rin po natin. Si Brad Melchor Pasis, kasama na rin po natin. Si Brad Arnold Macoco, kasama na rin po natin. Andiyan ba si Brad Daniel? Brad Arnold, maganda nga po sa inyo. Lahat dyan sa Sukat at lahat po dyan sa Makati. Maganda nga po sa lahat ng nanonood dyan. Ayan. 17 yung ating unknown viewers, 7 ang ating pong thumbs up. 5:57 na po. Nakakagamit na tayo ng 3 minuto, 33 segundo. Ayan. Yung pong nakalagay doon sa kawikaan, ito po ang aking ipapapansin sa inyo, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. Ayan. Sa biglang basa, ayan, si Basti Juarez. Magandang hapon po sa lahat ng kapatid. Salamat at po rin si Abayawa. Ayan. Talagang meron no kasing nagtanong noong nakaraan, kahapon yata ako yun, di ba? O Brad Dandy Salen, kasama na rin po natin sa ating live. Si Brad Ramon Recto, kasama na rin po natin sa ating live. Kung saan-saan lugar po yan, ha? Sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo. Ayan, nanonood din si Charlotte. Oy, Charlotte. Yan o yung pinagaling ni Abayawa doon sa kanyang karamdaman. Bata pa ho yan. Ayan. 18 yung ating unknown viewers at saka siyam yung tansa. Itong ating tatalakayin ito ay marahil doon sa iba
passing lang. Hindi, palibasa nga po ay si Solomon ay isa sa mga pangalan sa kasulatan na kilalang-kilala. Nakilala si Solomon sapagkat doon sa unang hari, 4:32. Natin nga ho. Ito, ang nakalagay ho dyan sa unang hari, 4:32. At siya nagsalita ng 3,000 kawikaan at ang kanyang mga awit ay 1,005. Yun lamang hong kawikaan ay binubuo na ng 31 chapters, 915 verses, 15,043 words. 49 ang tanong, 27 ang unfulfilled prophecy. Ayan. Ganyan katindi ho yung naisulat ni Solomon. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo yung paksa natin, ay doon sa kawikaan, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. Ayan. Baldas Boys 60. Sumusubaybay po sa palatuntunan ninyo dito sa Hong Kong. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, mga kapatid. Si Baldas Boys 60. Ang dami na. 21. Nakakagamit na tayo ng 7 minuto 35 segundos. Ayan po. 6:01. So, doon ho sa mga nagsasaliksik, sa mga babago pa lamang, at doon sa mga matanda ng nagsaliksik, dito meron tayong mapupulot na naman na aral. Kasi ang naging tanong, si Solomon po ba ay naligtas? Dagdag kaalaman lang. Kaya nga, kaunting kaalaman sa kasulatan, dagdagan natin yung ating nalalaman. Teka, si Brad Carlos ba nandito? Nagkakagulo dun sa assembly. Dun sa GC natin. Nagpapalit ng mga... Sige, tuloy na tayo. Paano magiging bahagi ng banal na kasulatan ng mga sinulat ni Solomon? Dahil sinabi sa unang hari 11:6 na si Solomon ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Oo nga naman. Paano magiging bahagi o paano naging bahagi ng banal na kasulatan ng mga sinulat ni Solomon? Si Solomon ang sumulat ng Kawikaan, Ecclesiastes, at saka yung Song of Song. Siya ang sumulat niyan. Yan. So, yun yung siguro magiging tanong natin doon sa mga matagal nang nagbabasa, maaaring hindi nila napansin itong bagay na ito. Doon naman sa babago, ano ba ang pagkakaalam nyo kay Solomon? At sino si Solomon? Si Solomon po ay anak ni David, na anak ni Bathsheba. At alam po natin na si Bathsheba ay merong naging asawa yan na nagngangalang Uriah. Na nangyari naman ay palibasang ay hari si David noong mga panahon na yon, alam niya nang may asawa si Bathsheba.
Pero kinuha niya pa rin. Ayan. Si Brad Robert R., kasama na rin po natin. Sister Chris Junker, kasama na rin po natin sa ating pong live. Alas 12 ng tanghali sa Germany ngayon. Tama lang. So, nagkasala si David. Ang kaibahan lamang nung magkasala si David hindi naglingkod sa iba't ibang Diyos. Samantalang si Solomon ay naglingkod sa iba't ibang Diyos. At siguro magiging halimbawa ito sa atin. Hindi ibig sabihin na katulad ni Solomon, pero mo, binigyan siya ng karunungan. Babasahin ko lang mo bago tayo dumating doon sa pinakabuod. Kasi marami ang nag-aalinlangan. Christopher Perez, good AM, PM po, mga minamahal kong kapatid, kay Abayahawa, ganun din sa iyo, kapatid na Emmanuel. Lalo na sa mga pararating pang mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo. Ayan. Ito po yung ating kapatid na nasa Canada. Ayan na. So, para makita ho natin sino ba si Solomon? Ayan. Sa unang hari, 3:3. Itong istorya na ito, ito yung nakalagay. Ayan. Sabi ho doon sa 3:3 at inibig ni Solomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako. Ayan. So makikita nyo rito na sinimulan ni Solomon ang kanyang pag-ari bilang isang taong nagmamahal kay Abayawa. Nang maglaon sa kanyang buhay ay nagsimula siyang tumalikod sa pagsunod kay Abayahawa at ginawa ang masama sa paningin ni Abayahawa. Paano naging kasulatan ang mga sinulat ng isang masamang tao? Kung titingnan natin, sapagkat ang naging kasalanan dito, Ronalyn Yanes, hi po, Rosel Bandojo, 1 p.m. dito sa Israel time. So, 5 oras lang ang ahead natin. Si Bradnell Umali, kasama na rin natin sa ating live. Robert R., napatawad po ba si Solomon ni Abayahawa? Ito, may ano ito doon sa ating pinatalakay. Yung tanong ni Robert R., merong kinalalaman doon sa ating tinatalakay. Kung napatawad, naligtas. Ayan. At siguro, sa mga babasahin nating mga talata, makikita natin yung mga kasagutan ng magiging tanong. Yung iba ho kasi talagang nag-alanganin ng sagot. Si Solomon ba ay naligtas? Siya ba ay nagsisi? Lalo na doon sa reliyon, ang kalimitang sinasabi dyan, yung iba, hindi sila nagkakatugmaho eh. Ang pinag-uusapan natin yung sinasabi ng iba't ibang reliyon. Sa ibang reliyon, ay si Solomon ay hindi naligtas, si Solomon ay naligtas, si Solomon ay nasa impyerno, si Solomon ay naligtas. Yan ang mga kalimitan na makikita natin dun sa bawat sagot ng bawat reliyon. Pero tingnan natin kung ano ba yung nasa kasulatan. Kasi ito yung magiging sukatan natin yung kasulatan. Magiging halimbawa din sa ating mga tinawag sa kapulungan, baka merong ganito na mangyayari, pero mo nakausap niya si Abayahawa.
Di ba? Tingnan nyo ha. 5. Sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung anong ibig mo. Ang ibibigay ko sa iyo. 6. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan at sa katuwiran at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan gaya sa araw na ito. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang at hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. At ang iyong lingkod na nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan? Napansin ninyo medyo bibigyan ko ng emphasis yung sabi ni Solomon, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Makita nyo, mabuti at masama. At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi na Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man lang ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita, narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, nanopat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon man sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan, gayon din ang karangalan, nanopat walang maging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga karawan. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng iyong amang si David, akin ngang palalaunin ang iyong mga karawan. At nagising si Solomon at narito, iyaoy isang panaginip. At siya'y naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon at naghandog na mga handog na susunugin at naghandog na mga handog tungkol sa kapayapaan at gumawa ng kasayaan sa lahat ng kanyang mga lingkod. 16. Nang magkagay na paroon sa hari ang dalawang babae na mga patutot at nagsitayo sa harap niya. At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. At nangyari ng 3 araw pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito'y nanganak naman, at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigan. At siya bumangon sa ating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, at inigan niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuhin ang aking anak, narito siya'y patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan,
narito, hindi ang aking anak na aking ipinanganak. 22. At sinabi ng isang babae, hindi, kundi ang buhay ay aking anak, at ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa, hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. Nang magkagay sinabi ng hari, ang isa'y nagsabi, ang aking anak ay ang buhay, ang iyong anak ay ang patay. At ang isa'y nagsabi, hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay, at ang aking anak ay ang buhay. Sinabi ng hari, dala niyo ako ng isang tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, hatiin ng dalawa. Ang buhay na bata, ibigay ang kalahati sa isa, at ang kalahati ay sa isa. 26. Nang magkagay nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagninina sa kanyang anak. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, sa anumang paraan huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi, magiging akin ni iyo man, hatiin siya. Nang magkagay sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata, at sa sino mang paraay huwag patayin siya ang ina niya. At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari, at sila'y nangatakot sa hari sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang gumawa ng kahatulan. Ganda ng istorya nito, ano? At ito yung kwentong madalas gamitin. Itong pangyayari dun sa dalawang inaanak. So, napansin natin yung karunungan ng Diyos ay nasa kanya. Ano? Kaya ako binibigyan ho ng din ito o emphasis. Yun daw kawikaan ni Solomon, hindi ho yan kay Solomon. Ano? Bakit? Galing ho yan sa Diyos o galing kay Abay Yahawa yan? Teka, Ronalyn Yanes, brother, marami kaming nanonood sa iyo. Ay, salamat. Yan sa mga bahay ni Sister Ronalyn. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Brad Nino Dimitillar, magandang araw bro, at sa lahat ng kapatid, salamat kay Abay Yahawa. Ayan. Sa madaling sabi, yung sinasabing kawikaan ni Solomon, hindi talagang kay Solomon yun. Yan. Para lang maipaunawa sa atin, maraming magagandang bagay na nangyari sa buhay ni Solomon. Yan. Ang kadahilanan ng anumang kasulatan ay hindi nakabatay sa buhay ng may akdang tao. Ngunit sa inspirasyon ng Espiritu. Sino yun? Si Abay Yahawa, ang bawat may akda na tao ay isang makasalanang tao. Lahat. Si Moises, ano ba naging kasalanan ni Moises? Pumatay. Pero pinagkalooban siya ni Abay Yahawa na sumulat ng 5 aklat. Hindi ba? Yeah. Sa pamamagitan ng biyaya ni Abay Yahawa na ginamit ang mga tao upang maipaabot ang pagpapahayag ni Abay Yahawa. Hiningi ni Solomon kay Abay Yahawa ang kakayahang hatulan ng Israel at makilala ang mabuti at ang masama. Nakipag-usap sa kanya si Abay Yahawa sa pamamagitan sa panaginip. At binigyan siya ng karunungan upang maibahagi sa iba. Sa madaling salita, siya ay isang propeta o tagapagsalita sa pamamagitan na kung saan si Abay Yahawa ay nagsalita kahit na siya ay may kakulangan.
Ano? Ayan. So ipinakikita ni Abay Hawa na lahat pare-pareho tayong tao. Ano? Matalino si Solomon. Ano? Sabi nga wala na raw. Ano? Sabi ho dito sa 12:42 ng Mateo. Meron ho pala. Ayan. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggagaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Sino yun? Walang iba kundi si Abay Hawa na nakitulad sa tao. Ngayon, naligtas ba ni Solomon? Kasi ang liwanag naman ng direktiba ni Abay Hawa sa kanya. Bago pa ho yun, si David na nagsalita. Yung kanyang ama, sinabi na ni David ito, unang Kronika 28:9. Sabi ho dito, itas lang ho natin ang basa. Unang Kronika 28. At pinulong ni David ang lahat ng prinsipe sa Israel, ang mga prinsipe ng mga Liti at ang mga punong kawal ng mga pulutong na nagsisipaglingkod sa hari ayon sa halinhinan, at ang mga punong kawal ng lilibuhin at ang mga punong kawal ng dadaanin, at ang mga katiwala sa lahat ng tinatangkilik at pag-aari ng hari, at kanyang mga anak na kasama ng mga pinuno ng mga makapangyarihang lalaki, lahat ng makapangyarihang lalaking matapang sa Jerusalem, na magkagay tumayo si David na hari sa kanyang mga paa at nagsabi, dinggin ninyo ako mga kapatid ko at bayan ko sa ganang aking, na sa aking puso, yun ang pagtatayo ng templo ay puso ni David. Walang utos si Abay Hawa na magtayo, nasa puso ni David. Ayan unang Kronika 28:2. Tandaan po niyo yung talatang yan. Doon sa mga tao na nakikipagtalo na di umano ay nag-utos si Abay Hawa ng pagtatayo ng templo. Wala akong ganon. Nasa puso ni David. Yan. At upang tungtungan ng mga paa ng ating Diyos at ako'y humanda sa pagtatayo. Ngunit, sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay lalaking mangdidigma at nagbubu ka ng dugo. Gayon ay pinili ako ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa buong sambayanan ng aking ama, upang maging hari sa Israel magpakailanman, sapagkat kanyang pinili ang Juda upang maging pangulo, at sa sangbayanan ng Juda, ang sangbayanan ng aking ama. At sa gitna ng mga anak ng aking ama ay kinaluguran niya ako upang gawin akong hari sa buong Israel. 5. At lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Solomon na aking anak upang mupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. At kanyang sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ay siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. At aking itatatag ang kanyang kaharian magpakailanman, kung kanyang pamamalagiang sundin ang aking mga utos at ang aking mga katulan gaya sa araw na ito. 8. Ngayon ngay sa paningin ng buong Israel, ng kapisanan ng Panginoon at sa pakinig ng ating Diyos, sundin at suriin ang lahat ng utos ng Panginoon ninyong Diyos
upang inyong ariin ang mabuting lupaing ito at may iwang pinakamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo magpakailanman. Ito yung bilin ni David doon sa kanyang anak na si Solomon. Unang Kronika 28:9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Dapat magkasama yan. Puso, kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nakuha po ba ninyo yan? Kapag pinabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Anong nangyari kay Solomon? Talang maintindihan natin. Yung binasa natin kahapon, ano nangyari ho doon sa unang hari 11? Balikan ko ng bahagya lang, yung pinakamahalaga. Ayan. Liwanag po, pag pinabayaan mo siya, itatakil ka niya magpakailanman. Ito, sabi niya. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Hetea. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga ni Israel, huwag kayong makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Anong dahilan? Sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Solomon sa mga ito sa pagsinta. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, naggaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarot, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, na karumal-dumal na mga Amonita. 6, at gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nakuha po ba ninyo? Ayan. Sa pati una kanina, si David naman nagkasala rin eh. Hindi ba? O kinuha niya si Bathsheba. Pinapatay pa yung asawa niya. O, hindi ba kasalanan niya? Pero walang nangyari kay David, naggaya ng nangyari kay Solomon. Bakit? Nagkasala si David, pero hindi humiwalay kay Abayawa. Si Solomon. Iniligaw yung kanyang puso. Kaya nga doon sa mga nagtatanong, si Solomon ba naligtas? Ano sa palagay ho ninyo base sa kasulatan? Ayan. Di ba? Kaya nga naging talakay natin, dapat pala isa lang talaga asawa eh. O yun naman talaga nung una. Ililigaw ka. Kasi sa dami ho, political halos o ang nangyari ho dyan eh. Si Brad Bal Aquino, ayan, kasama na rin po natin. Si Sister Vivian,
kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Sa doon ho, maliwanag. Ano? May isa pa akong ipatatanong sa inyo. Doon sa Hebreo 11. Pag binasa mo doon, hindi kasama si Solomon, pero ando si David. Atinan lang natin. 11:1. Nakikita lang natin dito. Sabi dito. 4. 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay nagandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito'y patay na siya nagsasalita pa. 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Hindi ho dinala sa langit kasi ang paniniwala ng iba, dinala sa langit. Inilipat lamang ng lugar. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsihanap. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakita, dala ng banal na takot, ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambayan, na sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung siya'y paroroon. Sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. 10. Sapagkat inaasahan niya, ang bayang may kinasasaligan ang nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. 11. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Palibasay inari niyang tapat at nangako, kaya naman sumibol sa isa. Sa kanya na tila patay na kasing dami ng mga bituin sa langit, sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhangin nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito. Kasama na si Enoch doon. Hindi siya kinuhang buhay. Ayan. Na hindi kinamta ng mga pangako, ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang tagibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. 15. At katotohanan kung kanilang naalala yung lupain kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nang nasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos, ang tawagin ng Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, inihandog si Isaac o siyang tumanggap ng may mga galak na mga pangako ay siyang naghandog ng kanyang bugtong anak. 18. Sa mga bagay, yung pinagsabihan, kay Isaac, tatawagin ng iyong binhi na iniisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaaring buhayin siyang muli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap ng isang halimbawa. Sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac si Jacob, si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob na namatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya na ipanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanyang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo
kaysa sa mga kayamanan ng Ehipsyo. Ito sapagat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyong di nakakita. 32. Ano ba ang ating sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jefti, tungkol kay David. Ay di ba't anak ni David si Solomon? At kay Samuel, nawala si Solomon sa pananampalataya. Ano? So, dito pa lamang makikita natin na si Solomon, batay doon sa ating binasa, talagang nagkasala. So, hindi siya naligtas sa kasalanan. Hindi ba? Sino ba nandito pa? Ayan. Edmundo Mali, hindi niya nakuha ang eternal life. Tama. Sister Cristina Juarez, kasama na rin po natin sa live. Randiliano, tama po si Abayawa, ay nagtatakwil. Siya ang katulan, nakatatakot mahiwalay sa kamay ni Abayawa. Tama ho, doon sa Hebreo, di ba? Francisco Lopez, yan, kasama na rin po natin sa ating live. Sister Jean Berte, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Ayun. So, hindi nakasama doon sa Hebreo 11, ano. Samantalang naandun si David. Kung tutusin dapat, naandun kasunod na sana siya, liban naging si Samuel. Nawala ngayon. Si Solomon. Ano? Ngayon. Tingnan natin ho dito sa isang talata ng ito yung magsisilbing babala rin sa bawat isa. Kaya nga sabi nga natin, yung istorya noon, gawin nating history para sa atin. Ano? Deuteronomio 30:10, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito, ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi. Sabi mo dito sa Ezekiel, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbali kayo na mula sa inyong masasamang lakad. Sapagkat bakit kayo mga mamatay o sangbahayan ni Israel? Nakita niyo po yun? 14, muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid. 19, at kung hihiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay iyon. Sabi doon sa Gawa 26:20, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem na naman at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga hintil na sila'y mangagsisi at mangagbalik loob sa Diyos na mangagsigawa ng mga gawang karapat-dapat na pagsisisi.
Ayan. Ang tanong doon, tama yung sinabi ni Brother Arnold. Ang tanong, si Solomon ba ay nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan? Kaya nga, inisa-isa natin. Yung masama, nagsisi o magiging karapat-dapat ka kay Abay Hawa. At yung pagsisisi mo, naturalmente may lakit na gawa yan. Ha? Ayan, sabi ni Basti, nagkasala po siya. Sabi ni Brother Arnold Makoko, si David nagsisi bago namatay. Si Solomon naman, hindi nagsisi bago siya namatay. Di ba? Kaya nga pag hinanap natin, di ba, meron tayong binabagay. Alin ba yung kasalanang walang kapatawaran? Ang inihula agad, yung blasphemy of the Holy Spirit. Hindi nila alam, yung kasalanang walang kapatawaran, pagka yung kasalanan, hindi mo inihingi ng kapatawaran. Di ba? Paano ka patatawarin? Hindi ka naman humingi ng kapatawaran. Robert Hart, si Solomon po ay isang propeta sa Islam. Alam niyo kung bakit sinundan ko ito? Itong ating naging paksa kahapon. Sapagkat sa Operian Heritage Conservatory, si Solomon po ay gintong-ginto para sa kanila. Ano? Na yun po palang sinusundan ng Operian Heritage Conservatory na Haring Solomon ay hindi po pala naligtas sa kasalanan. Ngayon, sinundan ng Operian Heritage Conservatory. Sino? Si Solomon. Na nagkasala. Ano kaya ang mangyayari doon sa Operian Heritage Conservatory? Pero mo, sinundan nila, si Solomon na nagkasala. Si Solomon na hindi nagsisi. Yung kredito, yung sasabihin lang, di ba binigyan siya ng karunungan? Okay, ando na, wala ho tayong ano. Pero tatandaan nyo, sabi nga natin, sabi ng kasulatan, yun daw kasulatan ay kinasihan ni Abay Hawa at hindi nanggaling sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, yung karunungan ni Solomon ay hindi galing sa kanyang sarili, kundi galing kay Abay Hawa. May ipinakikita ho dito. Hindi ibig sabihin na kung ikaw tinawag na lingkod, libre ka ng gumawa ng kasalanan. Di ba? O yun, babala ito doon sa ating mga kapatid na baka ibig sabihin, kayo po ay nasa kapulungan, libre na po kayong gumawa ng kasalanan. Hindi po. Hindi maaaring yung kasalanan ay mamutawi o mangyari sa bawat isa. Hindi ba? Dapat hindi. At si Solomon ay magiging halimbawa rin, isa sa mga halimbawa, na naging lingkod ni Abay Hawa, si Haring Saul. O di ba, lingkod din yan. Pero dumating yung panahon, imbis na si Abay Hawa ang puntahan, iba ang kanyang pinuntahan. Ayan. Ayan, ito, magsisilbing babala rin dun sa mga Operian. Sabi ni teka. Andun pala sa GC si Gemaline Beltran. Ayan, kasama na rin po natin. Sabi ni Brad Dandy, wala rin po si Adam, Eva at Solomon. Ayun. Siyempre, nagkasala. Totoo yun, wala si Adam, wala si Eva. Kaya makikita nyo, basahin nyo yung Hebreo 11, diretso nyo lang. Tapos, itong ating pinag-aralan yan, makikita nyo, wala dito si Adam, wala si Eva. Hindi ba?
Ayan. Si Solomon po ay isang propeta sa Islam. Ganun din. O ngayon, kung anong paniniwala ngayon ng mga Muslim kay Solomon at ng mga Opirian, kasi maraming reliyon talagang nagkuhan kay Solomon. Yung iba nga ho, iniidolo yan. Alam nyo kung bakit? Ang daming asawa magano kayo ng reliyon na maraming asawa? Ang iniidolo si Solomon. Ano sabi nila? Bakit si Solomon? Sabi ko ba? Ayan. So, maliwanag ko batay dun sa kasulatan na ating inilatag. Pero sabi niya, kung iyong pabayaan siya, pababayaan ka magpakailanman. Sabi ni Sister Vivian Mana, Brother Robert, sa Islam, propeta sa kanila, kaya naman ginaya nila si Haring Solomon na 4 ang asawa sa Muslim, normal sa kanila. Ayun. Sinundan ako ni Sister Vivian. Bakit? Kasi nga iniidolo nila si Solomon. Si Ezekiel, Brother Ezekiel Umali, si Judas po ba naligtas o hindi? Ano ba ang nangyari kay Judas? Meron sinasabi si Yahweh, ang nagdala sa inyo ang lalong malaking ang nagdala sa akin natin. Tatandaan nyo, kaya ko laging binibin yung salitang kasalanan. (1911) ng 1, sumagot si Yahweh sa kanya, ano mang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo, sa akin, ay may lalong malaking kasalanan. Sino ba nagdala? Kay Yahweh, kay Pilato. Sino? Marami yan, hindi lang isa. O kasama na dyan si Judas. Sino pa yung mga matatanda, elders? Sino pa? Ay kasama na dyan, mga hintil. Kung ilalagay mo nga doon relihiyon, andun si Judas. May malaking kasalanan yung nagdala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung una medyo kumpa ako dyan dyan kay Judas niyan. Ito ang ginamit. So, katulad din ng nangyayari sa atin na history, so yung history na yun, o istorya na yun, yun din pala yung nagtuturo sa atin. So, tanong ni Brother Ezekiel, si Judas po ba naligtas o hindi? Ayun, nasagot ko. 1, yung ating binasa kanina, may malaking kasalanan. Sabi doon sa 1835 ng 1, si Pilato ay sumagot, ako bagay Hudyo, ang iyong sariling bansa, at ang mga pangulong saserdote ang sayo'y nagdala sa akin. Kasi, hindi naman mangyayari na si Yahweh ay madadakip, kundi dahil kay Judas. Di ba? Ayan. Baste, Juarez, di po alam ng mga Opirian, makasalanan din po si Solomon. Palibasa nga, sinungaling yung narrator. Hindi nila nakita yan. Ayan, hindi nila nakita na si Solomon pala. Pero ginawa mong sinundan mo. Kasi kaya nila ginamit si Solomon, gawa ng offer. Yun lang word na offer na yun. Na pinagkunan ng mga ginto hanggang sa nakarating na dito sa Pilipinas. Na di umano, ito daw Pilipinas, ang dami raw ginto rito, yung mga pabo real, meron daw tayo. Nagawa ng kwento ni Mr. Narrator.
Sana may makapanood nito na operian. At alam ko merong manonood. Ayun, Randillano, kay Apostol Pablo, ayaw nila na totoong tinawag na Abayawa. Totoo yan eh. Itinakwil nga nila si Pablo. Alberto Palado, nanood po mula sa Japan, Hong Kong, Japan, Germany, Israel, China, Bahrain. Di ba? Magandang araw po sa lahat. Tanong ko lang po, absolute na po ba ang Isaiah 24:15? 6:50 na tayo. Sige, sarado na po natin. Bigyan na po natin ng sa yung ating tinalakay, mga kawikaan ni Solomon. Sa unang dinig, sa unang basa, sige mamaya. Dandisalen, marami po ang nagsasabi si Judas ang unang naging kasangkapan para matupad ang hula. Ano po ang masasabi niya? Magandang tanong yan. So, mga kawikaan ni Solomon, sa unang basa, sa unang kita, akalain mo kay Solomon galing. Pero hindi, galing kay Abayawa. Lahat ng kasulatan, yung 66 na aklat, magmula doon kay Moises, Isaiah, Jeremias, lahat ng kasulatan, yung 66. Lahat po yan. Si Abayawa ang may yan. Kaya nga walang contradiction. Kung meron man nagsasabi na merong contradiction, yun yung mga laban sa aral. Naligtas ba sa kasalanan? Hindi ho eh. Hindi ho ba? Ano ba ang sabi doon sa 11:6? Balikan ko lang ha. Gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya natin sa ibang, ikukumpara ko lang. And Solomon did evil before the Lord. Sa ABP ho yun. And did not go after the Lord as David, his father. And Solomon did that which was evil in the sight of Jehovah. Jehovah ginamit. And went not fully after Jehovah as did David, his father. ASB yun. BBE, and Solomon did evil in the eyes of the Lord, not walking in the Lord's way with all his heart as David, his father did. Robert, bakit po may Solomon mine sa Papua New Guinea? Idol ko pa naman si Solomon, pero ngayon hindi na. Ang ganda, no? At least meron tayong natutunan. Ayan. Ano sabi ni Brad Dandy? Isaiah 24:15 muna. Yung kay Albert Palado. Isaiah 24:15. Kaya luluwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makuting bagay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Wala na po ito. Obsolete. Kasi, alam niyo kung bakit? Doon sa 4:24 lang ng Juan, yung may kausap siya, may kausap siyang babae doon. Di ba? Basahin ko lang. Yan, ito ay sa panahon ni Isaias to. So, hindi mo dapat gamitin sa panahon natin. Kasi, sa panahon ng unang siglo, ang sabi niya doon sa kausap niya, nawala na yung, yung silangan na yan eh. Ito, ginagamit din ng relay niya, ng mga relay niya. 4:20,
isang babaeng taga-Samaria. O yun, Samaritana ho itong babae na ito. Ayan. 4:9 ng Juan. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kung nagtatanong, bakit hindi nakikipag-usap? Ayan, yan ho yung sagot. Hindi mo kailangan mag-invento. 10. Sumagot si Yahweh at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, kung sino ang sa'yo nagsasabi, painumin mo ko, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon, saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka ba baga? Teka. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. 21. Sa kanya sinabi ni Yahweh siya ay babae, paniwalaan mo ko na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, buhay pa si Yahweh siya, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo, hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. 23. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nung time na yon, nung unang siglo, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu, o di wala na yung silanganan. At katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa panahon ni Isaias ay silanganan pa. In the fire. Ayan, sabi ni Brad Emiliano. Regarding doon sa Isaias 24:15. So, hindi obsoleto yan. Hindi na ho para sa atin yan. Sabi ni Sister Vivian Mana, Brad, maraming ginto ang Pinas. Pero kay Yamashita. Hindi kay Solomon. Hindi ho ba? 6:57 na po ang ating oras. Nakagamit na tayo ng 1 oras at 3 minuto, 5 segundo. 30 po ang ating viewers, 17 ang ating thumbs up. Ayan. Dandisalen, marami po ang nagsasabi, si Judas ang unang naging kasangkapan para matupad ang hula. Ano po ang masasabi niyo rito? Lahat naman kasi ginamit na kasangkapan. Si Adan, si Eva. Di ba? Kung wala si Adan at si Eva, wala tayo. Si Satanas. Di ba? Sino pa ba? Marami kasing ginamit na si Judas, hindi mangyayari na mamatay si Yahweh kung hindi dahil kay Judas. Hindi ba? Si Paraon, ginamit din. Pero ano nangyari kay Paraon? Kasi hindi mangyayaring mabuo yung istorya kung wala itong mga ito. So ang tanong ni Brad Dandy, marami po ang nagsasabi si Judas ang unang naging kasangkapan para matupad ang hula. Ano po ang magsasabi ninyo, bro? Hindi. Puntahan natin yung sa paglalang si Adat si Eve, ginamit din. Si Cain, ginamit din. Si Abel, ginamit din. Lahat ginamit Kaya nga lamang yung lundo nun, baka tulad na lamang ni Cain nung gamitin siya. Hindi natin makikilala si Cain kung wala yung ginawa niya. Meron niyang ginagawang aral para sa atin. At napakapalad natin. Alam niyo kung bakit? Biro niyo na inabutan natin itong mga bagay na ito para mapagkilala natin. Mas madali nating makilala ngayon yung mabuti at masama. Hindi katulad nung una. Meron sana akong tatalakayin hinggil dun sa puno nung pagkakilala ng mabuti at masama.
Talaga bang yung puno na yun ay masama? Pero sa isang araw na, baka lumauto tayo. Pagkakilala ng mabuti at masama. Ganun din ang ginawa sinabi ni Solomon, pagkakilala ng mabuti at masama. Pero bakit hindi nakilala ni Solomon yung mabuti at masama? Lahat ng yan may itinuturo sa atin. Sabi ko nga, mapalad tayo. Bakit? Kasi nga naman, kung hindi nangyari yung mga bagay na yan, yung istorya na yan, hindi natin malalaman. Ngayon nga kung walang nagkwento na gano'n ang nangyari kay Solomon, paano ba? Mauwi lang sa, katulad ni, tinan niyo yung komento ni Brad Robert. Idol ko pa naman si Solomon, pero ngayon hindi na. Di ba? Kung hindi niya napakinggan yung istorya na yan, o paano? Ganun din, lahat ginamit niya. Kaya nga sinasabi, madalas na narinig natin yan. Meron talaga siyang, doon sa isang limpak, meron siyang sabi ni Brad Ramon, talakayin po ninyo isang araw kung anong puno yan. Sige, naulit ko lang mo ito kasi kung hindi ang wika doon sa punong yun, hindi magkakaroon ng ng kasalanan, hindi papasok ang kasalanan, sabi nila. Hindi ho totoo yun. Kumbaga, bago pa manlikay ang sanlibutan ito, meron nang nakadisenyo yan At yun yung paraan ni Abba Yahweh. Na kinakailangan talaga may papasok na kasalanan kasi merong magliligtas. Hindi, kasi yung iba, ang sabi nila, kung wala yan si Satanas, hindi magkakaroon ng, di sinisi si Satanas. Kung hindi dahil dyan sa puno na yan, hindi ayan. Ninyo Dimitilla, tama bro. Ayan. Robert R. Pares po ang pagkalikha ng lahat ni Abba Yahweh. Edmundo Mali, marami ang nadismaya kay Solomon sa pagtalakay. Ayun, kinorek ni Brad Daddy Salen. Sa panahon ni Yahweh, bro, si Judas raw ang una. Hindi rin kasi tinanin nyo ang dami kasing kawing-kawing na istorya. Yung binasa kanina doon sa Juan, mga ginamit ni Yahweh para yung istorya na yan, kumbaga, parang pelikula. Yung pelikula na yan, yung gaganap na lamang. Ando na yung script, ando na yung mga gaganap. So, yung pagsasadula na lang. At nangyari yan. Parang isang pelikula, may bida, may kontrabida, sa nahantong yung bagay na yan. At yun yung magiging babala para sa atin. Hindi ba? Ang dami ko kasing, tinan nyo Ito yung nakalagay sa Roman 9. Ang sabi dito sa 21, 20, 9:20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? 21. Wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak. Ibig sabihin, yung isang limpak, yung putik. Yung isa, ikapupuri. Yung isa, ikahihiya.
Sino ang gumawa nun? Si Abay Hawa. Oh. Ibigyan ko isang halimbawa. Halimbawa ho, ito, isang limpak na putik. Kinuha ko yung kabila, pinaghiwalay ko, naging dalawa. Yung isa, ikahihiya, yung isa, ikapupuri. Sino may gawa? Si Abay Hawa. Ngayon, nagtatanong tayo, bakit? Bakit niya ginawa? Sabi niya, ano ba ang sabi niya? Sasabihin mo nga sa akin, bakit tumahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Wala tayong magagawa. Sabi ni Brad Robert, Sister Lolita, teka. Sister Bibian Mana, pero po Brad, ang knowledge na ibinigay kay Solomon, hindi na binawi kahit hindi siya nagsisi. Hindi na binawi. Hindi, talagang galing nga kay Abay Hawa yung knowledge niya. Kumbaga, ginamit lang si Solomon para sulatin yan, pero yung nasa isip ni Solomon, galing kay Abay Hawa. So, hindi na talaga. Wala na. Kay Abay Hawa naman talaga galing yan. And then, Niño Dimitriar, bilang paalala o babala po, pala nangyari kay Solomon sa assembly ni Yahweh. Salamat naman sa naipaksa, bro. Tama po, parang pelikula, sabi ni Sister Lolita Corsiga. Sabi ni Brother Robert R., scripted po. Tama. Lolita Corsiga, ang ganda-ganda po ng araw. Randiliano, Brad, maganda pa yan. May magtuturo pa diyan, si Eva daw. Ay nakipag... Yan yung kay sa Operian, na nakipag-sex yung ahas kay Eva. Bibian Mana, parang mga anak na may mga mababait at may black sheep. Siguro tayo mga naandito sa kapulungan at narito sa kalalagayang ganito, abaho ay siguro wala na tayong gagawin kundi magpasalamat. Bakit? Akalain yung binigyan tayo ng ganitong kaunawaan o pagkaunawa. Nakita natin nalalaman natin itong mga bagay na ito. Hindi ba isang dapat na ipagpasalamat natin? O kung may mga tanong tayo, meron tayong mga tanong, okay lang, wala problema yun. Talagang nagsasaliksik tayo. Ayan. Ano sabi ni Brother Emiliano? Buhay tayo nang dumating ang pagkaligtas natin sa kasalanan. Compare sa mga kriminal na inabot ng kamatayan na di nakapagsisi, kaya mapalad tayo. Kaya, di ba? O Bibian Mana, si Abay Hawa ang rektor. O siya lahat po Siya yung tagapagtayo ng lahat ng bagay. Sabi ni Baste Juarez, para doon sa mga hindi nakakaalam, yung edad nitong batang ito, 13 13 taon lang yan. Huwag na po natin sayangin ang kanyang ibinigay sa atin. Di ba? Yan. So, napakaganda. Napakaganda nung ipinagkalob sa atin ni Abay Hawa sa araw nito. Hindi lamang naman. Alos araw-araw naman, maganda naman. Bakit? Kasi nga, yung pangunawa, ipinagkaloob sa atin. Tama yung sinasabi ni Baste. Huwag na natin sayangin. Binigay na sa atin. Binigyan si Solomon ng karunungan. Hindi ba? Pero nabigyan niya ng kasagutan yung mag-ina o yung dalawang babae. Siguro, sa isang hindi pangkaraniwan ng isip. O kaya normal na lang, normal na. Hindi mo gagawin yon na magiging hatol mo, biyakin yan. Hindi ba? Walang ganon. Baka sabihin mo, sige, di ganito na lang. Pareho na lang yung alagaan yan. Pero hindi. Iyon ang nakatala. Wala kang magiging bahagi ron.
Kahit na anong sabihin mo ngayon, kahit na anong payo mo, yun yung nangyari, wala kang magagawa. Ganun din. Si Judas. Nakakaawa naman pala si Judas. Hindi ba? Yan ang maaaring sabihin natin. Nakakaawa si Judas. Nakakaawa si Cain. Nakakaawa si Adan. Nakakaawa si Eva. Hindi lang natin alam kung ano nasa isip ni Abayawa. O siya at si Eva lang. Hindi ba? Siya yung may-ari nito. Itong buong ito. O yun, sayang. Hindi ba? Kung panghihinayang lang ng sinasabi natin, si Adat, si Eva lang. Di ba dapat namang hinayang tayo? Pero mo, kanya ito lahat ng na ating ngayong kinalalagyan. Ayan. Sabi ni Sister Loren, purihin si Abayawa, gandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran. Ayan. Ando pa rin si Brad ayan, Sister Jocelyn. Ayan. So, napakahalaga ho niya, napakahalaga yung maligtas ka sa kasalanan. Yun lang naman ho eh. Hindi naman yung maligtas ka sa impyerno, yung maligtas ka sa kasalanan. Maging banal sa Kanya. Sister Lolita Corsiga, pasasalamatan natin ng sobra si Abayawa. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, tayo po ang napili ng mga hintil. Totoo po yun. Saka sabi nga, hindi lang naman tayo, marami ho tayong kapwa na parehong-pareho. Maaaring hindi lang natin sila nakakasama ngayon, pero yung aral ganito, isang espiritu ho yan. Tatandaan nyo, Genesis to Revelation, bakit walang salungatan? Akala lang ng iba, may salungatan. Pero pag pinag-aralan mo na, makikita mo, oo nga no, wala eh. Kaya depende ho doon sa sitas, kung saan ka dampot at saka paano mong ididetalye. Pero yan, wala talagang salungatan. Alam niyo kung bakit walang salungatan yan? Isang Diyos lang. Si Abayawa lang. Hindi magkakaroon ng salungatan yan. Okay? Nakagamit na po tayo ng 1 oras at 18 minuto 3 segundo. 7:12 na ang ating oras. Yan. Tingnan nga huli natin yung ating mga kapatid. Carlo Catan, Sister Gina Makoko, Brad Edmundo Umali, Brad Ezekiel Umali, Sister Lolita Corsiga, Emiliano Umali Jr., Lori Calderon, Randiliano Melchor Pasis, Rosel Bandojo, Arnold Makoko, Basti Juarez, Dandy Salen, Ramon Recto, Basti Juarez, Balbas Boy 60, Robert R., Sister Chris Janker, Christopher Perez, Ronaldin Yanes, Bradnil Umali, Robert R. Ayan. Christina, yan. Francisco Lopez, Sister Jean Berte, Cristina Juarez, ayan. Randiliano, Danby Salen, ayun. Sister Lori Calderon. Ayan. 31 ang ating thumbs up, 19. 31 yung ating viewers, 19 yung ating thumbs up. Natuwan-tuwa si Baste. Napakarami natin. Ayan. Sabi ni Baste. Ayan. Talaga ho nakatutuwa na makita natin na at saka hindi lang tayo nasa iba't ibang panig pa ng mundo ba.
Sino itong nasa GC natin? Sister Christy ito binahagi ni Sister Loren. Oy, Sister Leia Flores, kanina ka pa ba dyan? Ngayon ka lang nagparamdam. Sister Leia Flores. Yan. Cristina Juarez, salamat po. Vivian Mana, si Abaya Hawa, ang director, produces, scriptwriter at artista natin. Lahat po yan. Siyempre, siyang may akdaho. Siya yung gumanap. Sabi ko nga ako sa inyo, yung sinasabi nila na sana hindi kinain, sana, hindi ko totoo yun. Bago palikain ng sanlibutan, meron na. Nakadetalyado na yan. Kinakailangan na lamang gawin kung ano man yung nasa isip ni Abay Hawa. Di ba? O yan yung makapangyarihang Elohim ng kasulatan. Brother Emiliano Mali Jr., maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Po ang kapurihan at pasasalamat magpakailanman. 28 yung ating viewers at 19 yung ating thumbs up. 7:15 muli po sa ating mga kapatid na nakasama natin sa ating pong live. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sabi ni Baldas Boy o Balbas Boy 60. Napakapalad po natin dahil sa masasalisik natin ang kasulatan ng lubusan para maituwid ang landas ng bawat isa. Ayun po, sa ating mga subscribers, maraming pong salamat. Sa ating mga viewers, maraming pong salamat. Sana po, loobin po ni Abay Hawa, makilala po rin namin kayo sa ating pong ginagawang live. Bukas po muli, alas 6 ng hapon kung loloobin po ni Abay Hawa. Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa sa magandang araw po sa bawat isa.